Welcome sa ating YouTube channel, May Child Updates. Ngayong araw, maiba naman tayo ng topic. Mag-iwas muna tayo sa mga showbiz, pero dito muna tayo sa public service. Kasi meron nga tayong mga nababalitaan sa social media, sa TV, online, di ba, na yung mga nangyayari sa labas o yung mga, di ba, alam naman natin yung mga nangyayari doon sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, na sa mga probinsya, sa Metro Manila tuwing tag-ulan, di ba, ang malaking problema ng bawat lungsod o ng bayan, no? Yung flood control or yung mga problema sa baha, di ba? Tapos taon-taon na lang natin na-experience or nakikita sa social media, sa balita, di ba? Tapos biglang pumutok yung balita na yung ilan sa mga kontraktor, no? Or yung mga anak ng mga mayayamang mga kontraktor or mga mayayamang congressman or mga politiko or mga senador, no, na isa sila sa mga may-ari ng mga construction company na nasa government, di ba, yung nag-aayos ng mga daan, di ba, or ng mga tulay, ganyan, di ba, na sila yung inutusan para mag-ayos, no? Pero yung budget na ibinigay sa kanila, imbis na ibuhos doon ng 101% sa mga proyektong nakalaan sa mga bawat lugar or bayan or lungsod dito sa Pilipinas, isipin ninyo na bakit lagi nilang taon-taon na lamang ay nagkakaroon ng baha, hindi matapos-tapos at hindi mawala-wala yung mga problema sa baha, di ba? Tuwing may bagyo, bakit napakabilis tumaas yung tubig baha taon-taon, tapos nahihirapan yung mga tao o yung mga Pilipino, di ba? Samantalang yung iba na mga anak ng mga politikong alam niyo na yung nasa balita, yung binabanggit ng ni Miss Jessica Soho sa TV Patrol, sa News 5, sa 24 oras, yung mga politikong mayayaman, di ba? At yung mga anak nilang nakakapag-aral doon sa mga sikat na mga paaralan, di ba? Tapos yung mga Pilipinong mga dukha o yung mga mahihirap nating mga kapwa natin Pilipino, nahihirapan sa lugar nila, sa mga probinsya, na tuwing may bagyo, lagi nilang lumilikas or kinakain ng dagat ang kanilang lugar dahil tuwing may bagyo, siyempre mahina na yung lupa, mahina na yung pundasyon ng kanilang lugar, siyempre kinakain niya ng dagat hanggang wala ka ng
makita dahil yung isang bayan ay kinain na ng isang kinain na ng dagat yung bayan noon na hindi binabaha, ngayon binabaha na at unting-unting kinakain ng dagat sa mga iba't ibang mga probinsya. Tapos ngayon, siyempre dahil yung mga artista naman, siyempre nakikitawsaw. Diba? Pati nga yung mga artistang nabanggit, yung nabita natin sa social media, yung mga taga ABS-CBN, yung mga taga GMA, ganyan. Pati nga itong si Alden naawa doon sa mga batang nakatira doon sa mga minabahang lugar dito sa ating dito nga po sa bayan ng ewan ko kung anong bayan yan, no? Dito nga po sa ating sa Laguna ba yan? Sa Quezon po ba yan? O yung mga malalayong lugar na apektado ng baha tuwing mayroong may bagyo or LPA, di ba? Imbis na tumulong yung mga politikong yan, sila nga yung may may salarin kung bakit binabaha tayo. Diba? Kasi flood control, lahat ng pera, malaki yung kinikita nila. Doon nga sila kumukuha kaya sila sobrang yaman ng mga politiko dahil sa mga flood control na yan. Na hindi naman natin na nagagamit o hindi naman natin na pakinabangan yung mga flood control na yan dahil konting ulan lang mabilis masira yung kanilang ginagawang flood control, pati yung mga, di ba? Kung kayo ay nanood ng 2 episode ng KMJS tuwing linggo sa GMA at saka Photo Stream, talaga makikita ninyo yung mga problema na pinag-uusapan natin o pinag-uusapan po nila ni Jessica Soho doon sa issue ng flood control, di ba? Na daang-daan nga po yung mga daang-daang milyon at trillion pa nga daw yung budget, pero saan napunta ang kanilang flood control, di ba? Hindi nagagamit sa tama yung pera kasi kinukuha ng mga swapang, mga buwaya na mga ewan ko lang, ito lang po yung aking opinion sa mga politikong yan. Sa tingin ninyo, mabuti nga kayo, nakakatulog kayo sa gabi. Diba? Samantalang yung iba na kapwa ninyo Pilipino ay hindi nakakatulog dahil nga naman paano ka makakatulog kung yung titirahan mo o yung lugar mo ay binabaha, di ba? At saka siyempre pa, yung bahay mo, kinakain na rin ng dagat. Pati yung kung saan ka barangay, di ba mayroon tayong mga barangay na malapit sa mga dagat, di ba? Unti-unti na nga po silang kinakain yung kanilang barangay dahil siyempre
wala nang choice eh. Diba? Dahil sa mga dredging na yan, yung kanilang buhangin or yung graba, kinukuha ng mga mayayaman na mga Chinese para itambak dito sa Manila Bay o doon sa mga reclamation project nila na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos dahil doon walang choice kundi kainin ng dagat yung bawat lugar na kanyang kung saan siya nakadestino yung dagat na yun o yung tubig na yun dahil siyempre gusto niyang niya ma-maintain, di ba? Paano natin ma-maintain yung lugar na yun kung kinakain yun ng dagat, di ba mga kaibigan, mga kalab, pati itong si Alden. No, nakita niya yung video sa kanyang siguro sa kanyang sa balita or sa social media, naawa itong si Alden. Mabuti nilang nandyan si Alden dahil kahit paano, kahit sabihin natin hindi niya sakop to dahil siyempre showbiz yung ginagalawan ni Alden. Siyempre, alam naman natin na si Alden ay malapit sa mga tao. Lalong-lalo na yung mga walang-wala sa buhay, yung mga sabihin natin, less fortunate, no? O yung mga poor, no? Total, napakabait ni Alden. Kaya siguro, pinapala siya ng Diyos dahil nga naman isipin ninyo, ayan, yan yung video yan na aking nga pong pinapakita sa inyo ngayon. Isipin nyo, tinutulungan ni Alden yung ginawang yan, pinapahanap po ngayon para pag-aralin at gawing para maging magbago naman yung buhay ng dalawang batang yan. So, imbis na mag-flex ka ng mga bag, mga mamahaling alahas, or mga mamahaling mga iPhone, di ba? Na pinapakita ninyo sa inyong mga Instagram accounts. Bakit hindi kayo tumulong? Huwag ninyo kasing ang gawing Diyos ang pera. Alam niyo naman yan mga kaibigan, mga kaalab na yung mga politikong yan na nasa hot seat ngayon o yung mga naiisyong mga politiko na yan o yung mga kontraktor ng flood control project ngayon ng Pilipinas na may nag-uusapan po ngayon sa social media. Isipin ninyo, no, yung mga taong yan, no, bakit ninyo kinukurakot or kinukurakot, ninanakaw yung pera, no? Para saan? Mabuti pa kayo. Hindi kayo nahihirapan. Hindi kayo binabaha. Paano na lang kung kayo ay nakatira doon sa mga lugar na nabanggit, mga senador, mga congressman, di ba? Mabuti na lang kayo, hindi kayo ganyan. Hanggang dito na lang ang ating video. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Kita may natin.